BRP Datusanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, binangga at ginamitan ng water cannon ng China Coast Guard, malapit sa Escoda Shoal ngayong linggo, August 25, 2024. Pinasinungalingan din ng Pilipinas ang nilabas na balita ng China na may nahulog na Philippine personnel at ang China ang nag-rescue dito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. 8 laban sa 1 ang naging eksena sa Escoda Shoal dahil 8 barko ng China ang gumitgit sa barko ng BFAR na BRP Datusanday. Hindi lang ginitgit kundi binangga at tinira din ng water cannon. Nasa 5 magkakasunod na intentional na pagbangga ang naitala at hindi pa mabilang na water cannon. Pilit na kinakahon ang BRP Datusanday para mapigilan na makapasok sa kanilang destinasyon. Kabilang pa sa bumangga sa barko ng BFAR, ang CCJ na may bow number 21551 na siyang bumangga din sa barko ng PCG na BRP Bagakay na nagtamo ng malaking butas. Tumulong din ang ilang Chinese militia vessel sa paggitgit sa barko ng BFAR. Nangyari ito 10 nautical miles mula sa Escoda Shoal. Stop that dangerous maneuver, please! This is our territory! Philippine territory! This is our EEZ! Makailang beses mang sigawan ng mga sakay ng barko ang mga tauhan ng China Coast Guard. Tila hindi nakakarinig ang mga ito. Patapos ang makailang beses na pagbangga, binomba din sila ng water cannon. Dahil sa mga pangaharas ng mga CCG, nasira ang ilang kagamitan ng BRP Datusanday. Kabilang ang internet connection ng barko. Karamihan kasi sa mga tira ng water cannon ay nasa itaas na bahagi kung saan naroon ang navigational equipment. Matatandaan noong isang araw na hindi rin naging madali ang isinagawang resupply mission ng BRP Datu Romapenet. Hindi lang naman kasi China Coast Guard ang nagbantay sa bawat galaw ng barko ng BFAR, kundi ang kanilang barkong pandigma. Hindi man ito nagsagawa ng dangerous maneuvers, paulit-ulit naman na itinataboy ang barko ng Pilipinas, na tila ba may halong pagbabanta. Para na rin sa kaligtasan ng mga tauhan ng barko ng BRP Datusanday, maging yung mga mamamahayag na lula ng barko ng BFAR, ay minabuti na muna ng mission commander at ng kapitan ng barko na hindi na ituloy ang misyon, yung resupply mission, para sa mga mangingisda sa Sabina or Escoda Shoal. Kabilang sa mga nasira sa barko ay ang Automatic Identification System or yung AIS ng barko. Nasira din ang searchlight, port and starboard nav light, yung kanilang anchor light, masthead light, VSAT at ang kanilang radar scanner. Pero nilinaw naman ng kapitan ng barko na yung mga nasira na mga kagamitan ay hindi naman makakaapekto sa paglalakbay nila pabalik. Nakakatawa dito sa Chinese government, no? Nagpalabas sila ng statement nila kanina na meron daw nahulog tayong mga kasamahan sa barko ng BFAR at sila naman daw, in recognition of the humanitarian consideration, they did rescue ang ating tropa sa barko. Isang malaking kasinungalingan yan, no? At tingin ko, na-realize din siguro ng Chinese government na such a lie will be very difficult to support, no? Dahil kung may nahulog sa amin at may sa BFAR at may na-rescue sila, ibig sabihin kailangan nila ihatid ulit sa barko ng Pilipinas yan, no? Pero alam natin na kasinungalingan yan dahil ang crew natin on board are all safe. Ayon pa kay Tariela, halatang hindi talaga nagdadalawang isip ang China na gumawa ng mga kwento para makapagpakita sila ng positibong imahe para sa sarili nilang gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit ang Chinese government napakadali lang sa kanila na gumawa ng statement every time na may mga ganitong insidente. Dahil wala silang pakialam sa isang factual narrative. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga ka-mix? I-comment nyo na yan.
Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.